ang propesor ng estratehiya ng seguridad mula sa Harvard University, Estados Unidos, ay nagsalita ng tapat. Hindi ko maintindihan kung ano ang estratehikong halaga ng Pilipinas. Kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas. Hindi ba? Agad-agad, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong lecture hall. Si Lin Wei, ang estudyanteng insik, ay tumawa ng may paghamak at nagpatuloy, hindi ito makatuwiran. Kung talagang malakas ang Pilipinas, bakit kailangan nilang magtago hanggang ngayon? Tinitigan siya ni Professor Edward ng may matalim na tingin at mukhang puno ng malalim na kahulugan at sinabi, Lin Wei, huwag kang tumawa. Ang bansa mo ang maaaring unang magulo. Si Professor John Edward, ang pinaka-impluensyal sa larangan ng International Security Strategy sa Harvard University, ang nangungunang universidad sa Estados Unidos. Mag-uumpisa na ang kanyang lecture. Bago iyon, mangyaring pindutin ang like button. Natatagal lamang ng 1 segundo. Ito ay isang malaking inspirasyon para sa paggawa ng video. Kung gayon, magsimula na tayo. Sa lecture hall ng Department of Security Strategy sa Harvard University, puno ito ng isang kakaibang tensyon. Dose-dose ng estudyante ang naghihintay sa lecture ni Professor John Edward. Nang pumasok ang professor sa lecture hall, biglang tumahimik ang ingay ng mga estudyante. Ngayon tatalakayin natin ang tungkol sa istruktura ng seguridad ng Timog Silangang Asya na tututok sa mga estratehikong lugar sa rehiyon at sa ugnayan nito sa mga kalapit na bansa. Habang magpapatuloy si Professor Edward, itinaas ni Lin Wei, ang estudyanteng insik na nakaupo sa unang hanay, ang kanyang kamay. Professor, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ang estratehikong halaga ng Pilipinas. Kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas, hindi ba? Biglang huminto ang buong lecture hall. Si Marcos de la Cruz, isang estudyanteng Filipino-Amerikano, ay namula ang mukha ngunit walang sinabi si Professor Edward. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa blackboard. Professor, may mali ba akong nasabi? Tanong ni Lin Wei. Isa pa, Professor, ang Pilipinas ay hindi isang bansa. Isa lamang itong maliit na bansa na umaasa sa ibang bansa. Nanatiling tahimik si Professor Edward. Sumulat siya ng malalaking salita sa blackboard. Estratehikong maling pagkalkula. Lahat, ang naka-schedule na lecture ngayon ay ipagpapaliban muna. Ngunit gusto kong pag-usapan ang tungkol sa pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng internasyonal na komunidad ng seguridad sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malakas sa buong lecture hall. Ginoong Lin Wei, ang mga salita mo ay nagkataong tumugma sa paksang tatalakayin ko ngayon. Binuksan ng propesor ang kanyang laptop at nag-project ng isang imahe sa projector. Tiningnan siya ng mga estudyante ng may tensyon. Ang lecture na ito ay magbabago ng nilalaman mula ngayon. Ang paksa ay, maling pagkakaintindi ng mundo sa Pilipinas. Ang estratehikong banta na hindi napansin ng mga dakilang kapangyarihan. Agad na tumugon si Pia Santos. Professor, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumahimik sandali ang professor. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingala at tiningnan ang mga estudyante. Kayo lahat ang kinabukasan ng internasyonal na seguridad, ngunit may isang bansa na babaguhin ang mukha ng seguridad ng mundo ng lubusan na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng tama. Ang ibig ninyo po bang sabihin ay ang Pilipinas? Tanong ni Marcos. Tama. Ang impormasyong ibubunyag ko sa inyo ngayon ay nilalaman na hindi gaanong alam ng publiko. Kung balang araw, kayo na nakaupo dito, ay magiging mga tagapaggalaw ng mundo. Tandaan na ngayon, haharapin ninyo ang nakatagong pagkakakilanlan ng isang bansa sa unang pagkakataon. Tumango ang mga estudyante ng tahimik. Sa kabila ng tensyon, malinaw pa rin ang pagdududa sa mukha ni Lin Wei. Kung gayon, magsimula na tayo. Una sa lahat, kalimutan ang lahat ng iniisip ninyong alam ninyo tungkol sa Pilipinas, lalo na tungkol sa puwersa ng militar, industriya ng depensa, at pambansang estratehiya ng seguridad. Nag-project si Professor Edward ng data sa screen, isang dokumento na may selyo na confidential. Ngayon, malalaman ninyo kung paanong ganap na mali ang pagtatasa ng mundo sa tunay na kapangyarihan ng isang bansa at kung paano makakaapekto ang pagkakamaling iyon sa kaayusang internasyonal sa hinaharap. Tinitigan ni Professor Edward ang screen sandali, pagkatapos ay bumalik upang tingnan ang mga estudyante. Ang kanyang mukha ay may tensyon na malinaw na iba sa dati. Lahat, ang impormasyong ibubunyag ko ay lubhang sensitibo at maaaring mapanganib sa aking karera at buhay.
Nagkaroon ng kaunting gulo sa mga estudyante. Nag-click si Professor Edward sa laptop. Hindi nagtagal, isang boses sa wikang Insik at Ingles ang umalingaw sa lecture hall. Ang pangalan ko ay Chen Weiming at kabilang ako sa Ministry of State Security ng Tsina. Kung ibubunyag ang file na ito, mapanganib ako. Ngunit dapat malaman ng mundo ang katotohanan. Sa tono ng boses, ramdam ang kaunting panginginig. Kahit na ito ay isang pagod at mabigat na tono, mayroon itong matatag na kalooban. Ang Pilipinas ay hindi ang Pilipinas na alam natin. Ang lahat ng pagtatasa sa kanilang kakayahan sa militar ay ganap na mali. Kung kinakailangan, ang Pilipinas ay maaaring gumawa ng sandatang nukleyar sa loob ng 6 na buwan. Lubos tayong nagkamali. Tumawa si Lin Wei nang may paghamak. Hindi ito makatuwiran. Kung talagang malakas ang Pilipinas, bakit kailangan nilang magtago hanggang ngayon? Tinitigan siya ni Professor Edward ng matalim. Huwag kang tumawa. Ang bansa mo ang maaaring unang magulo. Nagpatuloy ang recording. Ang industriya ng depensa ng Pilipinas ay ganap na naiiba sa nakikita sa labas. Ipinapakita lamang nila sa atin ang gusto nilang makita. Ang tunay na kakayahan ay 10 hanggang 15 taon na ang mas advanced. Namangha si Pia. Profesor, totoo po ba ito? Kung pagtatasa ito ng ahensya ng intelligence ng Tsina, marahil ay totoo. Nakuha ko ang audio recording na ito. 8 buwan na ang nakalipas sa pamamagitan ng aking pribadong network. Sumandal si Marcus. At bakit kailangan ng Pilipinas na itago ang mga kakayahang ito kahit na maaari itong gamitin bilang kasangkapan sa pagpigil? Magandang tanong. Pakinggan natin ang paliwanag ni Chen Weiming. Nag-play muli ang audio file. Ang Pilipinas ay naiiba sa mga dakilang kapangyarihan sa rehiyon. Sila ay isang bansa na hindi kailanman ganap na nasakop at may mahabang kasaysayan ng pagpapanatili ng kalayaan. Ang ganitong makasaysayang background ay humubog sa kanilang estratehiya. Hindi sila nagmamalaki, ngunit nagtatago hanggang sa dumating ang oras ng pangangailangan. Ito ang kanilang paraan. Itinigil ni Professor Edward ang file. Sa pagkakataong ito, lumabas sa screen ang satellite photo at chart ng industriya ng depensa ng Pilipinas. Lahat ito ang sukat ng industriya ng depensa ng Pilipinas na alam natin at ito ang lumipat ang profesor sa isa pang screen. Ang tunay na pagtatansya na ibinigay ni Chen Weiming. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang halaga. Ang mga estudyante ay tila nagulat. Profesor, paanong naging posible ang ganito kalaking pagkakaiba? Paano maitatago ang ganito kalaking industriya? Tanong ni Pia. Posible. Matatalinong ikinonekta ang mga pribadong kumpanya sa industriya ng depensa. Maraming nangungunang pribadong kumpanya ng Pilipinas habang gumagawa ng mga karaniwang produkto ay kasangkot din sa pagpapaunlad ng advanced na sistema ng sandata. Ito ay isang perpektong pagbabalat kayo. Nagdududa pa rin ang mukha ni Lin Wei. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya. Isang testimonya lamang ito ng isang espiya ng Tsina. Ngumiti si Professor Edward. Siyempre, ngayon, ipapakita ko ang mga ebidensya na iyon ng isa-isa. Ngunit pakinggan muna natin ang babala ni Chen Weiming. Nagsimulang mag-play muli ang recording. Binago ng Pilipinas ang lahat ng ating pagkalkula sa seguridad. Sila ay naging isang dakilang kapangyarihan ng tahimik ngunit tiyak. Ang pinakanakakatakot ay walang nakapansin. Itinigil ni Professor Edward ang boses ni Chen Weiming at pinalitan ang screen ng projector. Sa malaking screen, lumabas ang mga sandata at isang comparative table ng iba't ibang puwersa ng militar. Lahat ang impormasyong ipapakita ko ay magpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng nakikita sa labas at ng tunay na performance. Isang halimbawa na malinaw na nagpapakita na ang mga numero ay hindi ang lahat. Nag-click ang profesor sa data ng eroplano. Sa screen, lumabas ang imahe ng fan. 1 Agila ng silangan fighter jet. Ang FA, 1 Agila ng silangan ng Pilipinas, ay inuri bilang light fighter jet, ngunit ano ang tunay na kakayahan nito sa labanan? Nagbukas siya ng isa pang file, isang confidential assessment report ng Chinese Air Force. Ito ang ulat kung saan sinuri ng Chinese Air Force ang performance ng FA, 1 Agila ng silangan. Ang kanilang konklusyon ay nakakagulat. Ipinapakita ng FA, 1 Agila ng silangan ang kakayahan sa labanan na katumbas ng F-16 ng Estados Unidos at sa ilang kapaligiran ng labanan, mas mahusay pa ang performance.
Itinaas ni Lin Wei ang kanyang kamay. Professor, parang labis na pagtatasa. Paanong magiging ganoon ang isang maliit na fighter jet? Hindi ito labis na pagtatasa, mariing sabi ng profesor. Sa mga tuntunin ng System Integration at Electronic Warfare Capability, ang FA-1 Agila ng Silangan ay higit pa sa inaasahan. Ang presyo ay 60% ng F-16, ngunit ang performance ay kasing taas ng 85%. Ito ang pinakamataas na pag-optimize ng gastos. Susunod ay isang video ng sistema ng depensa ng misil, Bantay Langit. Sa video, na tila kinunan sa totoong sitwasyon ng labanan. Ang Bantay Langit ay matagumpay na sumasagabal sa maraming misil mula sa iba't ibang lokasyon ng tumpak sa loob ng 3 minuto. Tingnan ito. Ang interception success rate na Bantay Langit Missile Defense System. Sa success rate na higit sa 95%, walang bisa ang misil ng kalaban. Ang antas ng katumpakan na ito ay itinuturing na pinakamataas sa mundo. Nagpakita pa ng data ang profesor tungkol sa kakayahan ng pag-upgrade ng M60 tank, ang electronic warfare performance ng Panday Pira-class frigate at ang interception success rate, NG Filipino Type Missile Defense System. Ang lahat ng data ay may 2 column, inaasahan at aktwal. Ang aktwal na performance ay palaging mas mataas kaysa sa inaasahan. Nagtanong si Pia, Profesor, ano po ang dahilan ng pagkakaibang ito? Magandang tanong, sagot ng profesor. Ang Pilipinas ay may patakaran na bawasan ang performance ng kanilang sariling sistema ng sandata kapag ibinunyag sa publiko, sa loob at labas ng bansa. Nagbibigay sila ng impormasyon na 20,030% na mas mababa kaysa sa aktwal na performance at kahit na ang impormasyong iyon ay ang minimum na kinakailangan lamang, singit ni Marcus. Kung gayon, ibig sabihin walang nakakaalam ng tunay na performance. Tama po ba? Tama. Pakinggan natin ang ulat ni Chen Weiming, ang espiya ng China muli. Nagsimulang mag-play muli ang recording. Hindi ito mga numero ng isang katamtamang bansa. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na antas ng puwersa sa labanan. Ang Pilipinas ay isang teritoryo na may nakatagong isang bagay. Sila ay sadyang nagpapababa ng pagtatasa ng iba sa kanilang kakayahan at tayong lahat ay nahulog sa bitag na iyon. Pinalitan muli ni Professor Edward ang screen. Sa pagkakataong ito ay data ng pag-aanalisa sa budget ng depensa ng Pilipinas. Tingnan ito, opisyal. Ang budget ng depensa ng Pilipinas ay humigit kumulang 2.2% ng GDP. Ngunit ang numerong ito ay hindi kasama ang mga bahagi na maaaring gamitin para sa militar, sa pananaliksik at pagpapaunlad ng mga pribadong kumpanya, ang gastos sa pagpapanatili ng sistema ng reserba at ang halaga ng paggamit ng militar ng pambansang infrastruktura. Ang tunay na kakayahan sa pagbuo ng puwersa ng militar ay katumbas ng humigit kumulang 3.8% ng GDP. Nagdududa pa rin ang tingin ni Lin Wei. Kahit ganoon, hindi pa rin ito makukumpara sa China o Estados Unidos. Tumango si Professor Edward. Siyempre, may pagkakaiba sa pangkalahatang sukat, ngunit ang estratehikong kahusayan ay isa pang bagay. In-optimize ng Pilipinas ang performance ng asymmetric na puwersa sa labanan na isang kakayahan na tumpak na atakehin ang mga kahinaan ng kalaban. Iyon ay ang paglalaan ng lahat ng mapagkukunan sa tumpak na pag-atake, electronic warfare, at network-centric warfare. Nagpakita ang propesor ng isang bagong chart sa screen. Ang paksa ay Index ng kahusayan ng puwersa ng militar ng mga pangunahing bansa. Nakakagulat, ang Pilipinas ay nasa ika-4 na ranggo. Ito ang index na nagpapakita ng kakayahan sa pagbuo ng puwersa ng militar kumpara sa inilaan na mapagkukunan. Ang Pilipinas ay nasa ika-4 sa mundo, sunod sa Israel at Singapore. Kahit na maliit ang pangkalahatang sukat, ang kahusayan ay nasa pinakamataas na antas. Minamatyagan ni Professor Edward ang reaksyon ng mga estudyante sandali. Karamihan ay mukhang nagulat, kahit si Lin Wei ay may mukhang nag-iisip. Lahat, kapag nag-aaral ng internasyonal na seguridad, ang pinakamapanganib ay ang tingnan lamang ang mga numero. Kailangan ninyong sanayin ang inyong mga mata upang makita ang katotohanan sa likod ng mga numero. Ang Pilipinas ay isang perpektong halimbawa niyan. Nagbukas si Professor Edward ng isang bagong file mula sa laptop. Sa pagkakataong ito, ang selyo ng top secret ay mas makapal. Ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Ang nilalaman na ibubunyag ko ay tungkol sa kakayahan ng modernong digmaan ng Pilipinas
lalo na ang impormasyon tungkol sa AI-based Cyber-Enabled Battlefield Management System at ang tunay na kakayahan sa labanan ng mga Special Forces Unit. Nagpakita ang propesor ng isang komplikadong network structure chart sa screen muna. Sa gitna, lumabas ang code na Balangay AI. Ito ang AI-based real-time command system na binuo ng Pilipinas. Mayroon itong kakayahan na naiiba sa umiiral na C2 system. Kinokonekta ng system na ito ang lahat ng elemento sa battlefield ng real-time, nag-aanalisa ng libu-libong variable ng sabay-sabay, at nagmumungkahi ng pinakamahusay na plano ng labanan. Ang susunod na screen ay nagpakita ng isang simulation video. Ito ay isang eksena kung saan hinulaan ng sistema ng Balangay AI ang paggalaw ng kalaban at nagmungkahi ng mga hakbang sa pagtugon sa virtual combat situation. Ang system na ito ay natutunan ang nakaraang data ng labanan at ang mga taktikal na pattern ng kalaban. Sa labanan, maaari nitong hulaan ang susunod na paggalaw ng kalaban nang may katumpakan na humigit kumulang 82% na 12% na mas mataas kaysa sa katulad na system ng Estados Unidos. Nagtanong si Marcos ng may pagtataka. Paano po naging posible ang ganoon kataas na katumpakan? Dahil sa espesyal na sitwasyon ng Pilipinas, matagal na nilang hinarap ang estratehikong banta sa loob ng maraming dekada at nakakolekta ng napakalaking data. Kasabay nito, mabilis nilang inilapat ang teknolohiya ng pribadong sektor sa larangan ng militar. Ang resulta ng pananaliksik ng AI ng mga nangungunang digital technology companies ng Pilipinas ay mabilis na inilipat sa larangan ng militar. Pagkatapos, nagpakita ang propesor ng video tungkol sa daan-daang maliliit na drone na gumagalaw na parang isang buhay na nilalang at umaatake sa target. Ito ang sistema ng drone swarm, kalabog ng bundok ng Pilipinas. Kahit na mura ang bawat drone, kapag konektado sa pamamagitan ng network, maaari nitong punuin ang anumang air defense system. Automatikong aako ng tungkulin ang bawat drone kapag nasira ang iba. Nagtanong si Linwei nang may pagdududa. Wala po ba niya ng China? May katulad na teknolohiya, ngunit ang sistema ng Pilipinas ay ganap na automatiko. Kahit na naputol ang komunikasyon, maaari pa rin itong magsagawa ng misyon at ang artificial intelligence ng bawat drone ay natututo at umaangkop sa sitwasyon ng labanan. Ito ang pangunahing pagkakaiba mula sa sistema ng China o Russia. Nagproject ang propesor ng video ng labanan sa gabi. Ang mga special forces ay gumagalaw na parang multo kahit sa ganap na dilim at kinokontrol ang target. Ito ang aktwal na training video ng Naval Special Warfare Command, NAVSOCOM, ng Pilipinas. Mas mabilis at mas tumpak kaysa sa US Navy SEALs. Ang kanilang paggalaw ay tila nag-iisa sa dilim. Sa video, may nilalaman kung saan gumamit ang Special Forces ng advanced na kagamitan upang makalusot sa gusali, tumpak na matukoy at makontrol ang target. Ang bawat paggalaw ay ganap na na-coordinate. Itinigil ng propesor ang video at tiningnan ang mga estudyante. Ngayon, tanungin ko kayo, mukha ba itong sistema para sa depensa? Tahimik ang silid. Dahan-dahang umiling si Marcos. Hindi po. Malinaw na sistema ito para sa kakayahan sa pag-atake. Tama, sagot ng propesor. Ang Pilipinas ay lumampas na sa depensa lamang patungo sa isang proactive deterrence strategy. Kung inatake, may kakayahan silang gumanti ng maraming beses. Nagplay muli ang audio recording ni Chen Weiming. Ang kanilang special forces at advanced na kagamitan ay higit pa sa aming inaasahan. Dati, nagdududa kami kung ang mga Pilipino ay maaaring magsagawa ng ganitong antas ng komplikadong operasyon. Iyon ang aming pinakamalaking pagkakamali. Huminga ng malalim si Professor Edward at nagpatuloy. Ang Pilipinas ay nagpapaunlad ng sarili nilang natatanging asymmetric na puwersa sa labanan sa loob ng maraming dekada upang harapin ang asymmetric na banta mula sa mga kalapit na bansa. Inilaan nila ang lahat ng kanilang estratehikong pag-iisip upang paralizahin ang malakas na kalaban. Ang resulta ay mayroon silang pinakamataas na antas ng special warfare at cyber warfare capability sa mundo. Kahit na may pagdududa pa rin ang mukha ni Linwei, mas nakikinig na siya. Profesor, kung ganoon kalaki ang kakayahan ng Pilipinas, bakit hindi nila kailanman ibinunyag o ipinagmalaki? Ngumiti si Professor Edward. Narinig mo na ba ang konsepto ng strategic ambiguity? Pinapanatili ng Pilipinas ang estratehikong flexibility sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng kanilang tunay na kakayahan. Ang hindi pag-alam ng kalaban sa tunay na kakayahan ng Pilipinas
ay ang kanilang pinakamalaking estratehikong bentahe. Uminom ng tubig si Professor Edward at lumipat sa susunod na screen. Sa pagkakataong ito, isang slide na may paksang non-nuclear deterrence. Ngayon, dumating tayo sa pinakamahalagang bahagi, kung paano mapipigilan ng Pilipinas ang mga bansang may sandatang nuklear nang walang sandatang nuklear. Nagpakita ang professor ng chart ng kakayahan ng misil ng Pilipinas sa screen. Ipinapakita ng chart ang pagpapaunlad ng mga misil Datu Lacandula, Apo Sandawa at Bagwis ng Dagat kasama ang kanilang firing range at katumpakan. Malaki ang pamumuhunan ng Pilipinas sa pagpapaunlad ng misil, lalo na ang katumpakan ay kapansin-pansin. Ang misil Apo Sandawa ay may error margin na 1 metro lamang na nangangahulugang kahit walang nuclear warhead, maaari itong tumpak na atakehin ang command center o mahahalagang pasilidad ng kalaban. Ang susunod na slide ay may imahe ng SLBM. Ito ang SLBM na binuo ng Pilipinas. Maaari itong ilunsad mula sa Trijac Naka-class submarine. Tinatantiya na mayroon itong firing range na humigit kumulang 1,500 km. Kahit na walang nuclear warhead, sa kakayahan ng mataas na katumpakan ng pag-atake, maaari nitong paralizahin ang nuclear facility o command center ng kalaban. Itinaas ni Pia ang kanyang kamay. Profesor, kahit ganoon, hindi pa rin po ito makukumpara sa mapanirang kapangyarihan ng sandatang nuklear, hindi po ba? Magandang tanong, sagot ng profesor. Siyempre, ang mapanirang kapangyarihan ng isang solong atake ay hindi katumbas ng sandatang nuklear, ngunit iba ang estratehiya ng Pilipinas. Nagpaunlad sila ng konsepto ng multiple wave precision strike gamit ang daan-daang conventional missile upang sirain ang kakayahan ng kalaban na gumamit ng nuklear. Ang susunod na screen ay nagpakita ng data tungkol sa hypersonic missile. Ipinapakita nito ang trajectory ng missile na lumilipad sa bilis na higit sa Mach 5. Kahit na nagsimulang magpaunlad ng hypersonic missile ang Pilipinas, nang mas huli kaysa sa Russia o Tsina, humabol sila ng may nakakagulat na bilis. Kasalukuyan, ang bagwis ng dagat na nasa ilalim ng pagpapaunlad ay maaaring lumipad sa bilis na Mach 7 na walang missile defense system ang makakasagabal, singit ni Marcus. Pero Professor, sa huli, kung walang sandatang nuklear, limitado ang pagpigil, hindi ba? Paano kung mag-nuclear ang bansang may sandatang nuklear? Inaantay ko talaga ang tanong na iyan. Ngumiti ang professor at sumagot. Ang estratehiya ng Pilipinas ay non-nuclear nuclear deterrence strategy. Kung gumamit ng sandatang nuklear ang kalaban, may kakayahan ang Pilipinas na gumamit ng advanced conventional weapons upang ganap na sirain ang command center at power centers ng kalaban. Ito ay pagpigil sa ibang anyo kaysa sa nuclear deterrence, ngunit may katulad na kahusayan. Lumipat ang profesor sa susunod na slide. Ito ay isang diagram ng konsepto ng strategic paralysis operation. May kakayahan ang Pilipinas na sabay-sabay na paralizahin ang command at control system, power grid, at communication network ng kalaban. Ang kakayahang ito ay nagmula sa pagsasama-sama ng cyber attack, electronic warfare, at precision strike upang paralizahin ang nuclear command system ng kalaban. Sumalungat si Lin Wei. Ngunit kahit ganoon, kung walang sandatang nuklear, hindi nila mapipigilan ang mga dakilang kapangyarihan. Sa huli, kailangan pa rin ng Pilipinas na umasa sa nuclear umbrella ng Estados Unidos, umiling si Professor Edward. Kabaligtaran, mas mapanganib iyan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang nuclear-capable non-nuclear state? May kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sandatang nuklear sa loob ng 6 na buwan. Kumpleto ang kanilang teknolohiya para sa enrichment, reprocessing at non-plutonium technology. Hindi lang talaga sila gumagawa, nag-play muli ang audio recording ni Chen Weiming. Ang Pilipinas ay maaaring gumawa ng sandatang nuklear anumang oras, ngunit pumili sila ng mas matalinong pagpipilian. Pumili sila ng estratehiya na maaaring magpasuko sa kalaban ng walang atake. Ito ang pinakamaling pagkalkula namin. Minamaliit namin ang isang non-nuclear territory. Isinara ni Professor Edward ang screen at binuksan ang ilaw sa silid-aralan. Ang mga mukha ng mga estudyante ay puno ng pagkabigla at pagkamangha. Lahat, ang diskarte ng Pilipinas, ay nagpapabago sa teorya ng international security. Pinatunayan nila na kahit walang extreme weapons tulad ng sandatang nuklear,
maaari pa rin silang lumikha ng estratehikong balanse laban sa mga dakilang kapangyarihan. At bakit hindi ipinagmamalaki ng Pilipinas ang kakayahang ito ng hayagan? Tanong ni Pia. Isipin muli ang konsepto ng strategic ambiguity. Kung ibubunyag mo ang lahat ng card mo, bababa ang bargaining power mo. Pinapanatili ng Pilipinas ang mas malaking estratehikong flexibility sa pamamagitan ng pagtatago ng kanilang tunay na kakayahan. Tumango si Marcos. Parang hindi pagbubunyag ng iyong kamay sa poker. Hindi po ba? Tama. Tumango ang propesor. Ngayon, pakinggan natin ang pinakamahalagang pagtatasa ni Chen Weiming. Nag-play ang recording. Ang Pilipinas ay lumikha ng isang bagong modelo ng non-nuclear deterrence sa mundo. Pinatunayan nila na kahit walang sandatang nuklear, maaari nilang pigilan ang isang bansang may sandatang nuklear. Ito ay isang bagong paradigma na maaring ganap na magpabago sa kaayusan ng seguridad ng mundo sa hinaharap. Binuksan ni Professor Edward ang laptop muli at nagsimula ng isang video conference. Lumabas sa screen ang isang babae, may brown na buhok, matatalim na mata. Ang kanyang mukha ay tila medyo tensyonado. Lahat, ito si Sarah Wilson, isang kilalang British journalist na dalubhasa sa international conflict. Sa nakalipas na 4 na taon, nag-report siya tungkol sa kultura ng militar ng Pilipinas. Sarah, maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan sa mga estudyante? Tumango si Sarah at nagsimulang magsalita. Ramdam ang kaunting British accent. Kumusta, mga estudyante ng Harvard? Nang una akong dumating sa Pilipinas, inisip ko na pupunta lamang ako upang mag-report sa isa pang kaalyado ng Amerika. Ngunit ang nakita ko ay isang ganap na naiibang mundo. Uminom siya ng kaunting tubig at nagpatuloy. Ang pinakanakakagulat ay ang kamalayan sa pambansang depensa na nakatanim sa lipunan ng Pilipinas. Nakilala ko ang maraming estudyante sa universidad na dumaan sa Citizens Military Training. Ang kanilang kamalayan sa seguridad at kakayahan sa pagharap sa krisis ay kamangha-mangha. Ganap na naiiba sa mga estudyante sa Amerika o Europa. Pinalitan ng screen ni Sarah. Lumabas ang mga larawan ng mga kabataang Pilipino na nag-iensayo sa civil training field, ang eksena ng air raid shelter drill. Ang kabataan ng Pilipinas, habang nag-aaral sa universidad, ay sumasailalim sa civil defense training taon-taon. Ang training para sa kahandaan sa sitwasyon ng digmaan ay naging normal, ngunit ang mahalaga ay ang kanilang saloobin. Ang pagiging seryoso at sistematikong kakayahan sa pagtugon ng mga estudyante na nakita ko sa training field ay kahanga-hanga. Ang susunod na larawan ay nagpakita ng mga karaniwang mamamayan na lumalahok sa Leksyon Ligtas Pilipinas, isang wartime preparedness drill. Ang mga taga-Maynila ay hindi natatakot sa digmaan, naghahanda sila na parang normal na bagay. Mayroong Leksyon Ligtas Pilipinas, drill na regular na ginagawa taon-taon. Ang bawat istasyon ng tren ay may air raid shelter. Bilang isang British, alam ko ang banta ng terorismo, ngunit ang paghahanda ng mga Pilipino ay nasa ganap na naiibang antas. Huminto sandali si Sarah at huminga ng malalim. Ang pinakanakakagulat ay ang dalawang mukha ng lipunan ng Pilipinas. Sa labas, ito ay isang bansa ng advanced na teknolohiya at demokrasya, ngunit sa ilalim niyan, mayroong kamalayan sa depensa na matigas na parang bakal. Sa Maynila, ang estratehikong banta ay malapit lang, ngunit namumuhay ang mga tao ng payapa. Ano ang ibig sabihin ng pag-angkop sa ganitong sitwasyon? Maiisip nyo ba? Nagtanong si Lin Wei. Kung gayon, ang ibig bang sabihin ng sinasabi ninyo na natututo ang mga kalapit na bansa mula sa Maynila? Magandang tanong, sagot ni Sarah. Habang tumitindi ang krisis sa rehiyon, nagsimulang gamitin ng mga kalapit na bansa ang ilang aspeto ng modelo ng Pilipinas. Civil Defense Training, Crisis Management Education sa mga paaralan, National Emergency Response System at BP. Ngunit hindi pa ito umabot sa perpektong antas tulad ng Pilipinas. Ang proporsyon ng mga mamamayan na handang harapin ang sitwasyon ng krisis ay mas malaki kaysa sa mga convenience store. Makatuwiran ba iyon? Ganyan ang Pilipinas. Itinaas ni Marcos ang kamay. Espesyal po ba ang mental strength ng mga Pilipino? Tumango si Sarah. Natutunan nilang umunlad kahit sa patuloy na krisis. Ang mga estudyante sa universidad sa Pilipinas ay naghahanda para sa trabaho habang naghahanda para sa krisis, nagmamahalan habang natututo ng survival skills. Hindi lang ito national defense training. Ito ay isang cultural phenomenon. Ipinakita ni Sarah ang susunod na larawan.
Ito ay larawan ng underground facilities at tunnel system ng Pilipinas. Ito ay mga larawan na pinayagan akong kunan ng may espesyal na pahintulot. Sa buong Pilipinas, may mga pasilidad na idinisenyo upang ang gobyerno at militar ay makapagpatuloy ng operasyon sa panahon ng digmaan. Naghahanda sila para sa pinakamasamang sitwasyon ngunit pinapanatili pa rin ang payapang pang-araw-araw na buhay. Ito ang tunay na mukha ng Pilipinas na nakita ko. Tinanong ni Professor Edward si Sarah, ano ang pinaka-nakakagulat sa iyo sa Pilipinas? Nag-isip sandali si Sarah at sumagot, ang kanilang determinasyon. Ang mga Pilipino ay may determinasyon na hindi na muling mapailalim sa anumang diktadura o panlabas na pananakop. Sinabi sa akin ng isang matandang lalaki minsan, maraming beses na tayong humarap sa banta sa ating soberanya. Hindi na iyan mangyayari muli. Ang simpleng pangungusap na iyon ay naglalaman ng kanilang buong pambansang estratehiya. Ipinakita niya ang huling larawan, isang larawan ng mga kabataang Pilipino na nakangiti at nakaupo sa isang bubble tea cafe. Ang lahat ng mga estudyanteng ito ay dumaan sa civil defense training at may kakayahan sa pagharap sa krisis, ngunit namumuhay sila ng normal sa pang-araw-araw na buhay. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas, ang kakayahang sumulong sa hinaharap kahit na nasa ilalim ng anino ng banta. Nagpasalamat si Professor Edward kay Sarah at tinapos ang video conference. Ang silid-aralan ay natahimik. Lahat, dahan-dahang nagpatuloy ang profesor. Ang inilarawan ni Sarah ay ang tunay na kapangyarihan sa likod ng puwersa ng militar ng Pilipinas. Hindi ito teknolohiya o kagamitan, kundi kultura at espiritu. Ang isang lipunan kung saan ang kahandaan sa krisis ay pinagsama sa pang-araw-araw na buhay. Iyan ang pinakanakakatakot na estratehikong asset ng Pilipinas. Sa mukha ni Linway, malinaw na lumabas ang mukhang nag-iisip, hindi na pagdududa. Tumango si Pia ng may pagmamalaki. Huminto si Marcos sa pagkuha ng tala at napaisip. Matapos ang video conference kasama si Sarah, naramdaman ni Professor Edward ang katahimikan sa silid-aralan. Dahan-dahan siyang naglakad sa entablado at bumalik sa laptop muli. Lahat, hanggang ngayon, tiningnan natin ang puwersa ng militar at social preparedness ng Pilipinas. Ngunit ngayon ay pupunta tayo sa pinakamahalagang bahagi tungkol sa kung bakit ang impormasyong ito ay hindi kailanman tinasa ng tama hanggang ngayon. Binuksan ng propesor ang isang file sa screen na may paksang internal assessment document ng Ministry of State Security ng China. May selyo itong top secret, ngunit ang ilang bahagi ay nairedact pa rin. Ito ay isa pang dokumento na inilabas ni Chen Weiming. Ito ay isang internal report kung saan sinuri ng Chinese intelligence ang kanilang sariling maling pagtatasa sa Pilipinas. Ang unang pahina ng dokumento ay may matapang na nakasulat na pahayag. Kailangang muling tasahin ang Pilipinas bilang isang estratehikong banta, hindi isang protektadong estado. Lahat, ang puso ng dokumentong ito ay simple. Maraming dakilang kapangyarihan, kasama na ang China, ang tumitingin sa Pilipinas bilang isang mababang antas lamang na kaalyado ng Estados Unidos. Hindi nila pinansin ang katotohanan na ang Pilipinas ay isang independiyenteng estratehikong aktor. Itinaas ni Pia ang kanyang kamay. Profesor, kailan po nagsimula ang maling pagkakaintindi na ito? Nagsimula ito mula noong pagkatapos ng World War II at Cold War, kung saan ang Pilipinas ay nakita bilang isang mababang antas na kaalyadong bansa na umaasa sa Amerika. Ang imahe na ito ay nag-ugat sa internasyonal na komunidad. Kahit na mabilis na lumago ang Pilipinas, hindi madaling magbago ang imahe na iyon. Lumipat ang profesor sa susunod na slide. May isang chart na nakasulat na iceberg theory. Ang chart na ito ay nilikha ng isang Chinese analyst. Ang kanilang conclusion ay nakakagulat. Ang nakikita lamang natin ay ang tuktok ng iceberg. Ipinapakita ng chart ang isang malaking iceberg na may maliit na bahagi lamang na nakausli sa ibabaw ng tubig. Ang bahagi sa ibabaw ng tubig ay nakasulat na ibinunyag na kakayahan ng Pilipinas. Ang mas malaking bahagi sa ilalim ng tubig ay nakasulat na tunay na kakayahan, ayon sa Chinese intelligence estimate. Ang tunay na kakayahan ng militar ng Pilipinas ay humigit kumulang 2.5 beses na mas malaki kaysa sa ibinunyag, lalo na sa mga tuntunin ng cyber warfare, electronic warfare, at semiconductor-based military technology. Nagtanong si Marcos, Profesor, kailan po nagsimulang gumamit ang Pilipinas ng estratehiyang ito? Nagsimula ito mula noong pagkatapos ng mga pangunahing krisis sa rehiyon noong kalagitnaan ng 1990s.
Nakakuha sila ng mahalagang aral na hindi sila maaaring umasa lamang sa tulong mula sa labas. Pagkatapos noon, nagsimulang bumuo ng sarili nilang defense system ang Pilipinas ng tahimik. Nagplay ang propesor ng huling audio file ni Chen Wei-ming. Ang pinakamalaking pagkakamali namin ay ang tingnan ang Pilipinas bilang isang kaalyado lamang ng Estados Unidos. Sila ay independyente at mas malakas kaysa sa inaakala namin. Ngayon, ang Pilipinas ay naging isang teritoryo na kayang ipagtanggol ang sarili kahit na umalis ang Amerika sa Asya. Maaaring ito ang kanilang plano. Isinara ni Professor Edward ang audio file at tiningnan ang mga estudyante. Lahat, hanggang ngayon, nakita natin ang Pilipinas bilang isang kaalyadong bansa. Ito ay isang estratehikong maling pagkalkula. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na kailangang protektahan. Sila ay naging isang independyenteng estratehikong core. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa blackboard. Sa tabi ng salitang estratehikong maling pagkalkula na isinulat niya noong una, idinagdag niya ang estratehikong halimaw. Mula sa estratehikong maling pagkakaintindi tungo sa isang estratehikong halimaw, ngayon, ang Pilipinas ay naging isang teritoryo sa isang bagong kategorya, isang teritoryo na maaaring makipagkumpetensya sa mga dakilang kapangyarihan ng pantay kahit walang sandatang nuklear, isang teritoryo na mas malakas kaysa sa ipinapakita sa labas. Hindi na nangungutya si Lin Wei. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila nag-iisip ng isang bagay. Ito ang nagpapabago sa paradigma ng internasyonal na seguridad, nagpatuloy ang propesor. Sa hinaharap, kailangan nating muling tasahin ang lahat ng katamtamang bansa. Huwag husgahan batay lamang sa nakikita sa labas, ngunit dapat maunawaan ang estratehikong layunin at ang tunay na kakayahan sa likod niyan. Tumango si Pia. Ngayon naiintindihan ko na kung gaano kalaki ang pagkakamali ng sinabing kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas. Ngumiti si Professor Edward. Tama. Sa kabaligtaran, ang Pilipinas ay naging isa sa iilang kaalyadong bansa na kayang ipagtanggol ang sarili kahit na umalis ang Estados Unidos sa Asya. Mayroon silang estratehiya at kakayahan na makaligtas nang walang tulong mula sa labas. Nagpakita ang professor ng slide. Ito ay isang kamakailang International Security Assessment Report. Ito ang ulat na isinulat noong nakaraang buwan dito. Ang Pilipinas ay hindi na inuri bilang isang regional actor, kundi isang strategic balancer. Ito ay pagkilala na ngayon ay maaari nang gumamit ang Pilipinas ng independiyenteng impluensya sa istruktura ng seguridad ng rehiyon. Buntong hininga ng malalim si Professor Edward. Lahat kasalukuyan nating nasasaksihan ang sandali kung saan nagbabago ang international security paradigm. Ang kapangyarihan ng Pilipinas ay magiging modelo para sa maraming katamtamang bansa sa hinaharap. Ito ang simula ng isang bagong paradigma na kayang lumaban sa mga dakilang kapangyarihan ng walang sandatang nuklear. Isinara ni Professor Edward ang laptop at tiningnan muli ang mga estudyante. Ngayon, dumating tayo sa huling konklusyon. Hanggang ngayon, tiningnan natin ang puwersa ng militar, estratehiya, social preparedness at maling pagkakaintindi ng internasyonal na komunidad. Ngunit mayroon pa ring pinakamahalagang tanong. Bakit kailangang itago ng Pilipinas ang lahat ng ito? Kumalat ang tensyon sa silid-aralan. Nakatuon ang lahat ng estudyante sa mga salita ng propesor. Karaniwan, ang mga bansa ay nagmamalaki ng kanilang puwersa ng militar, nagsasagawa ng military parade, nagbubunyag ng missile firing scenes, nagpapakita ng advanced na sandata. Ang North Korea, Russia, China ay ganoon. Ngunit pumili ang Pilipinas ng ibang landas. Tila napaisip si Professor Edward. Tumahimik siya sandali. Tahimik sila dahil walang pangangailangan. Ang katahimikan ng Pilipinas ay hindi dahil sa kawalan ng kahandaan. Wala lang talagang pangangailangan na ipakita. Nagtanong si Marcus, Professor, kung gayon, ang estratehiya po ba ng Pilipinas ay sinasadyang panlilin lang? Mas tama na tawagin itong strategic ambiguity kaysa sa panlilin lang, sagot ng propesor. Kapag hindi alam ng kalaban ang iyong kakayahan, mayroon kang estratehikong bentahe, hindi mahuhulaan ng kalaban ang iyong pagganti. Marcus, hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi pagpapakita ng lakas. Tama, tumango ang propesor. Ang tunay na malakas ay hindi kailangang ipagmalaki ang kanilang kapangyarihan. Ang mga Pilipino ay may pilosopiya ng ang kutsilyo sa kaluban, the knife in the sheath. Pumili sila ng estratehiya na pinatunayan ng pagkilos, hindi ng salita.
Dahan-dahan siyang naglakad sa entablado at nagpatuloy. Lahat ano ang pinakamapanganib na teritoryo sa internasyonal na relasyon. Hindi ang bansang may malaking hukbo. Ang pinakamapanganib na teritoryo ay ang maling tinasa natin. Itinago ng Pilipinas ang kanilang tunay na kakayahan sa loob ng maraming dekada. Ang resulta ay minamaliit sila ng mundo. Sa wakas, nagbukas ng bibig si Linwei, Profesor. Ibig po bang sabihin, mali rin ang pagkakaintindi ng China sa Pilipinas? Tiningnan ni Professor Edward si Linwei at dahan-dahang tumango. Oo, pati ang China. Sa katunayan, ang China ay isa sa mga bansa na lubhang nagkamali sa pagkakaintindi sa Pilipinas. Ang makasaysayang pananaw at ang paniniwala sa pagiging superior ng sistema ng pamamahala ay humadlang sa objetibong pagtatasa. Ngunit kamakailan, nagbabago ang kamalayan na ito sa China. Naaalala mo ba ang thesis ng Peking University na binasa natin ngayong semestre? Ang pamagat ay, ang nakatagong dragon, estratehikong maling pagkalkula ng mga kalapit na bansa at ang pag-angat ng Pilipinas. Tahimik na tumango si Linwei. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang orihinal na aroganteng saloobin ay ganap na nawala. Humarap muli ang propesor sa lahat ng estudyante. Lahat, ito ang esensya ng International Security Studies. Kailangan nating laging tingnan ang nasa ilalim ng ibabaw. Ang opisyal na pahayag, parada, exhibit ng sandata ay madalas na hindi sumasalamin sa tunay na kakayahan. Ang tunay na malakas ay naghahanda ng tahimik. Nagpakita muli ang propesor ng slide. Ito ay isang pagsusuri ng estratehiya ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay may konsepto ng ang kutsilyo sa kaluban na nangangahulugang isang tao na may pambihirang kakayahan ngunit hindi ipinapakita sa labas. Ginamit ng Pilipinas ang pilosopiyang ito bilang isang pambansang estratehiya. Tahimik silang nagpapalit ng sarili at nagpapalalim ng kanilang kapangyarihan ng lubusan at tiyak. Kumalat ang katahimikan sa buong lecture hall. Yumuko rin si Linwei. Ang buong lecture hall ay natahimik. Ang lecture natin ngayon ay nagtatapos dito. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa naka-schedule na lecture. Ngunit huwag ninyong kalimutan ang aral na natutunan ninyo ngayon. Ang pinakamapanganib na pagkakamali sa international security ay ang maliitin ng ibang bansa o teritoryo, lalo na ang mga naghahanda ng tahimik. Itinuro ni Professor Edward ang mga salitang nakasulat sa blackboard sa huling pagkakataon. Estratehikong maling pagkalkula at estratehikong halimaw. Mali ang pagkakaintindi ng mundo sa Pilipinas. Ang presyo ng maling pagkakaintindi na iyon ay makakaapekto sa kaayusang internasyonal sa susunod na mga dekada. Ang estratehikong halimaw ay nagising na mula sa pagkakatulog. Wala nang makakatingin sa Pilipinas sa parehong paraan. Habang lalabas na ang professor sa lecture hall, nagtanong si Pia ng huling tanong. Professor, ano po ang susunod na hakbang ng Pilipinas? Tumayo si Professor Edward sa pintuan at nag-isip sandali. Pagkatapos ay sumagot. Iyan ang pinaka-interesanteng tanong. Nagsisimula ng ipakita ng Pilipinas ang kanilang kakayahan. Ngayon, kukuha sila ng mas malaking papel sa internasyonal na entablado, ngunit ang kanilang estratehiya ay mananatili sa katahimikan. Ang tiyak ay, nagsisimula ng tumingin ang mundo sa Pilipinas at alam ng Pilipinas ang tingin na iyon. Ngumiti ang propesor sa huling pagkakataon at lumabas sa lecture hall. Ang mga estudyante ay nanatiling nakaupo sa gitna ng pagkabigla at pagkaunawa na parang nasaksihan ang sandali kung saan nagbabago ang international security paradigm. Bago umalis sa lecture hall, naglakad si Linwei kay Pia. Nagkamali ako, mahina niyang sabi. Mas malakas ang Pilipinas kaysa sa inaakala namin. Ngumiti si Pia. May kasabihan na, ang kutsilyo sa kaluban. Ginagamit lamang iyon ng Pilipinas bilang isang estratehiya. Magkasama silang lumabas sa lecture hall. Ang universidad, kung saan nagsimulang umulan, ay tahimik. Ngunit ang kanilang mga isip ay puno ng nakakagulat na katotohanan na natutunan nila ngayon. Ano ang masasabi mo sa video ngayon? Inisip natin na ito ay isang maliit na bansa lamang na nagsisikap na makaligtas sa gitna ng mga dakilang kapangyarihan, ngunit ngayon ay dapat nating malaman na mali ang pagkakaintindi ng mundo sa Pilipinas at binabayaran na nila ang presyo. Ang Pilipinas ay hindi gusto ng digmaan, ngunit laging handa para sa digmaan. Walang sandatang nuklear, ngunit may mas tumpak na teknolohikal na kakayahan at mas matibay na pagkakaisa. Ang Pilipinas ay tahimik, ngunit tahimik na naging isang estratehikong halimaw.
Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi kahandaan. Ang pagpapakumbaba ay hindi takot, kundi kumpiyansa. Ang bansa kung saan naghahanda ang mga estudyante sa universidad para sa krisis. Ang bansa na may pinakamataas na budget efficiency sa depensa sa mundo. Ang estratehikong bansa na tinatawag na nuclear-capable, non-nuclear state, iyan ang Pilipinas. Kung sa panonood ng video na ito ngayon ay naramdaman mo ang init sa isang sulok ng iyong puso, iyan ay dahil taos-puso nating mahal ang magandang bansang ito. Sa sandaling ito, tahimik na may napagtatanto ang mundo. Hindi na maliit ang Pilipinas at wala nang makakagawa ng kahit ano nang walang pahintulot. Ang inyong subscription at like ay isang malaking puwersa sa pagpasa ng kuwentong ito sa mas maraming tao. Mangyaring isulat ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas na naramdaman ninyo sa comment section. Hindi pa namin na ipapakita ang lahat. Ang susunod na video ay darating kasama ang isa pang nakatagong katotohanan mula sa isang bansa na sumusunod sa agos patungo sa isang bansa na nagpapabago ng agos. Kung wala ang Pilipinas, titigil ang mundo. Dito nagtatapos ang kuwento ngayon. Salamat sa inyong lahat sa panonood ng aming video hanggang sa huli ngayon. Salamat sa inyong lahat sa panonood. Ang inyong subscription, like at suporta ay ang pinakamalaking puwersa sa paggawa ng aming video sa hinaharap. Patuloy kaming magsusumikap na magbigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon sa inyong lahat. Salamat!